Nagpakita ng kanyang musical versatility ang rising Japanese pop singer na si Nanao sa paglulunsad ng kanyang debut single na Pito-Pito sa auditorium ng La Verdad Christian College sa Caloocan City. Sa harap ng mga tagahanga at miyembro ng media, opisyal na ipinakilala ni Nanao ang kanyang sariling musical identity sa Pilipinas sa pamamagitan ng kantang Pito-Pito. Isang awiting nagtataglay ng Japanese pop sound habang ginagamit ang wikang Pilipino upang mas maintindihan at maging patok sa Filipino listeners. Ngunit bago pa man ang kanyang official debut, hindi na bago si Nanao para sa mga Pilipino. Nakilala siya online matapos mag-viral ang ilan sa kanyang mga OPM covers video sa social media. Filipino songs ang karaniwan niyang ikino-cover na siyang naging daan para makabuo ng sariling fanbase dito sa Pilipinas. At sa kanyang debut launch, muling pinatunayan ng rising Japanese singer ang pagmamahal niya sa OPM. Bukod sa kanyang Japanese songs, nag-perform din si Nanao ng mga sikat na OPM tracks na Multo at Mapa na kinagiliwan ng kanyang mga tagahanga. Pero isa sa mga pinakatumatak sa mga nanonood ay ang kanyang debut single na Pito-Pito, isang upbeat song na hindi lang hatid ang mensahe ng kilig at saya, kundi ang magpakilala rin ng isang bagong musical concept na JP-pop. Ito ay pinagsamang vibe ng Japanese pop music at pagkukwento sa pamamagitan ng Tagalog lyrics. May kasama rin itong mga chant at call and response segments na karaniwang naririnig sa mga live music events sa Japan. Layunin itong magbigay ng bagong musical experience para sa mga Pilipinong tagapakinig. Ngunit bukod sa bagong tunog, nakuha rin ang atensyon ng listeners nang bigkasin ni Nanao ang isang salita sa kanyang awit na Panaro. Sa halip na Panalo, ayon sa KDR Music House, mas pinili nilang panatilihin ang pagbigkas na salitang Panaro na natural sa mga Japanese national. Ayon sa record label, hindi ito pagkakamali kundi isang malay na artistic decision. Paliwanag nila, bahagi ito ng pagpapahayag ng tunay na pagkakakilanlan ni Nanao bilang isang Japanese. Sa Japanese language ay kilalang may pagkakaiba sa pagbigkas ng titik na L. Para sa kanila, ang Panaro ay nagsisilbing simbolo ng pagtatagpo ng Japanese at Filipino culture sa iisang awit. I noticed the word, the letter R and L was related to sana. So it's intentional for me because the spirit of hearing the Japanese saying these words in Filipino, trying to speak the language with all our heart and believing in the text and seeing it in her, I think it gives you the vibe of the fusion. Of course, the fusion of something doesn't really merge quickly. Naniniwala ang KDR Music House na posibleng magbukas pa ito ng mas maraming opportunity sa iba pang mga foreign artists. Para kay Nanao, ang kanyang debut sa Pilipinas ay higit pa sa pagpapakilala ng isang bagong kanta, kundi isa rin itong pagbabahagi ng kanyang sariling kwento. Mula sa Tokyo, Japan hanggang sa pag-aaral sa Cebu, dala-dala ng mga awit ang mga karanasan na nagpalapit sa kanya sa kulturang Pilipino. At ngayon, sa pamamagitan ng kanyang musika, umaasa siyang mas mapapalapit pa ang mga tagapakinig mula sa Japan at Pilipinas. Sa pagpasok ng bagong tunog sa Asian pop scene, isa si Nanao sa mga artists na nagtatangkang baguhin ang mga hangganan sa pagitan ng wika at kultura sa pamamagitan ng Pito-Pito. Isang bagong musical journey ang kanyang sinimulan para sa kanyang Japanese at Filipino fans. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.